mga papa, pet, hooray ang lahat sa advocacy ng ating bisita ngayong umaga. Dahil sa kanyang apelyido ay maituturing siyang bayani ng mga animal sa kanyang nire-rescue. Tama. Kung sino po siya at ano ang kanyang ginagawa, let's watch this. Mula pagkabata ay nasa puso na niya ang pagtulong sa mga hayop na pinapabayaan at hinahayaan sa daan. Ang mga aso't pusa na may malubhang karamdaman ay kanyang kinukupkop at inaalagaan. Kaya naman, hindi nakapagtataka na dahil sa kanyang mabuting kalooban ay patuloy siyang binibiyayaan. Sabay-sabay nating pasalubungan ng masigabong palakpakan ang animal rescuer na si Raven Bonifacio. Kasama po natin ngayon si Raven Bonifacio, ang hero ng mga iba't ibang mga stray animals. Kasi alam ko, bati ka muna Raven before I start peppering you with questions. Hello po, makada umaga. Magandang umaga po. Yun. Magandang umaga at din ito kay naman, Smiley. Smiley ba? Si Smiley. Kasama niya si Smiley. Ano naman ang kwento ni Smiley? Saan mo siya nahanap? Alam niyo po, kaya po Smiley yung name niya. Kasi nung nakuha ko po siya, sobrang lungkot ng itsura niya. So nung nakita ko po siya sa dog pound, pinangako ko sa kanya na ngingiti siya uli na magiging masaya. Kaya Smiley po yung name. So yung time po kasi na yon, ayan po yung mga picture niya. Yung time po na yan, parang siya po yung laging naiiwan sa dog pound. Kasi nga kung napansin niyo po yung itsura niya, wala pong nagkakagustong kunin siya. Kaya ako po yung kumuha sa kanya. Oo, at muntik na siyang ma-euthanize, hindi ba? Maputo sleep. Oo. Kailan mo siya nakuha sa... Do you do that often? You go to dog pounds and rescue the ones that are on death row? Ganun ba yun? Opo. Actually po, first time ko lang sa dog pound kasi alam kong nakaka-stress yung kalagayan ng mga dogs doon. Pero nung nakita ko po yung picture na yon, parang sobrang parang na-connect po ako sa kanya, naawa ako sa kanya. Kaya sabi ko, from Parañaque po ako, tapos yung dog pound na yon from Laguna pa. Ay, so, paano mo siya nahanap? Sorry. Social media po, kasi ngayon po, pag nag-open ako ng mga accounts ko, lagi po ako yung mini-mention sa mga rescue, Nice. sa mga adapt. So, yung mga pounds pala, bago nila i-euthanize, ipopost muna nila kung ano? Baka kung... may mga adopt. Opo, ang pagkakaalam ko, parang 2 weeks po yung, kunyari, ito po, nahuli po nila. So, in 2 weeks po, kapag walang nag-claim or kumuha, i-open nila for adoption. I Pero see. pag wala pong nag-adapt, ipoput to sleep po. After how long? Yung... Siguro mga 3 to 4 weeks po. Ganun. Oh, kasi hindi rin nila Masustain po yung- masustain. Itong pagre-rescue mo na, nakailang rescues ka na, Raven? Kasi alam kong libo-libo na, milyon-milyon na mga followers mo sa iyong content channel sa TikTok, right? Yes po. Siguro po kung bibilangin, simula po kasi nung bata pa lang, hundreds na. Siguro mga 200s po.
So, nung bata ka pa, ilang taon ka nag-start? Ang pagkakalam ko po elementary, parang 12 years old. Meron ka na talagang heart for animals. Opo. At alam niyo po, hindi aso yung una kong rescue. Butike. Kasi patawid po kami ng mama ko noon. Naulan po. Tapos nalangoy-langoy yung butiki doon. Bumitaw ako sa kanya para kunin kahit patawid po kami. I feel so Kinuha guilty. ko Di ba siya. takot ako sa butiki? Ikaw sinisave mo pa sila. Ang galing. Naawa lang ako sa kanila. Tapos, from then on, Tuloy-tuloy na po. Kasi dati, di ba, nung bata pa, so hindi naman kasi kami mayaman. So hindi ko pa po masasustain yung foods nila. Ang ginagawa ko po, yung baon ko, yung pagkain ko, inahati ko lang sa mga rescue ko. Ano sinasasabi ng mama mo at papa mo or your family when you do when you get Siyempre po, masaya po sila kasi di ba yung karamihan nga na kaedad ko, yung iba na iba yung nagginagawa. Oo. Ako po, happy kasi at least may may saysay po yung buhay ko. Correct. Dito ka nakafocus, Opo, no? sa mga rescue. kwentuhan mo naman kami, Raven, tungkol sa mga ibang mga experiences mo rescuing dogs and cats. And ano pa? Ano Minsan- pa yung pinaka-unusual? Yung mga bibe. Bibe! Opo, ducks. Paano? As in, Yung parang kwento? kakatayin po sila, tapos alam niyo po, naaawa po ako sa kanila pag ganun. Binibili ko na lang. Saan? Sa Di ba po Chinese yung- restaurant ba to? Hindi di ba po yung iba po yung mga tamboy, mga minsan pag may mga alaga sila, tapos kailangan nila ng pera, nagbebenta sila ng parang pupunta po sila sa bahay, nagbebenta po sila ng manok, ng bibe, ganun. So, okay. Ano ba? Old McDonald na ba yung dating ng bahay nyo? Ano ng mga Ang animals dami, kahit nga po doon? ahas, may alaga rin ako. Pero regalo naman yun ng birthday ko. Okay. So, ano na? Meron kang ahas? Bibe, ibon, bibe. manok. Okay. Tapos aso, pusa, hamster, guinea pig, rabbit. ganun. Ilan na ang total animal sa bahay nyo? Mga 70 plus po. Wow! So, Dami. nalagyan lahat. At how do you maintain? Actually po ngayon po, ang ginagawa ko po talaga para ma-maintain po, yung pag-vlog, yung kinikita ko po doon, binibigay ko po sa kanila dahil yung business po. Tapos minsan pag siniswerte yung mga brand endorsement. Oo, no? Pwede rin endorse doon. po. Opo. Ano yung mga kalagayan ng mga ilang mga na-rescue mo na pets? Yung mga most memorable na rescue na isagawa mo? Yung pinaka nakakaano po yung cancer. Kasi nga sa tao, ang hirap labanan ng cancer. Yung aso pong nare-rescue ko, kung mapanood niyo po yung mga video, yung may mga hindi nakita yung mata, di ba po? Magano yung dito, buong katawan. Ayun po, and mahirap po kasi medyo, grabe po talaga, ayan po yung nasa sa screen. I see. Nakita ko yan sa social media feed ko. Pero pag nakita niyo po yan, sobrang pogi na niya ngayon. Oo, so anong ginawa mo? You brought him to Sa vet, a nakikimo vet. po sila. Kinimo. Tapos humupa yung... Yes po. Yung Yung ano, tumor. Opo. Tapos Yung ano cancer na cells. itsura niya? Patingin. Ayan po yung, ayan. Oh. Akala ko nga rin po, ayun po, akala ko doon una wala siyang mata. Kasi di ba, kung napapansin niyo yung parang, ay sobrang kulit na niya. So cancer-free na siya. Opo. At nasa bahay niyo? Sa kaibigan ko, na-adapt po siya ng friend ko. Ang galing. Nice. Kasi yung first owner po niya, since nagkasakit yan, parang hindi na siya pinapapasok sa bahay. Grabe, no? Kasi may sakit na, so ayaw na po nilang alagaan. Tapos, So pinalaboy-laboy na Opo. lang. Tapos parang pinapahuli na nga sa barangay para ma-dog pound. So yung nalaman ko po, sabi ko, papagamot na lang. Okay. Saan mo pa nahahanap yung iba mong nire-rescue? Kasi po ako, naglalaro po ako ng volleyball. So kung saan saang court po ako napupunta. Minsan, kahit on the way lang papuntang sa laro, pag may nakikita ko na sagasaan, ayun po, kinukuha ko. Pero mostly po, yung mga mini-mention ako sa social media. Ngayon, these days, Opo. talagang tinatag ka na, tapos pinupuntahan mo. Opo. Mag-play tayo ng mga ilang videos ng rescue ni Raven. Raven. Kasi meron ako mga nakita na nasa kalye talaga. Tapos i-approach mo yung stray dog. Kayo na lang po bahala mag-play ng mga videos because I know it's there. Tapos, hindi ka ba natatakot na baga, especially these dogs on the streets, marami nang nadanas yan ng mga traumatic experiences. Baka mangagat dahil may trauma sila. Pero paano mo ginagawa rin? Siguro po sa tagal, by experience na lang. Parang natuto po ako pag natalian ko po sila kahit gano'n sila katapang. Nakokontrol ko po sila hanggang pumasok sa kulungan, hanggang sa madala ko po sila sa vet. And alam niyo po, nung bata ako, nakagat po ako ng asong may rabies. Oh no. Kaya What yung happened? family ko po parang ayaw na nila kung kaya kung anong-ano po yung in-inject sa akin nung bata pa.
Nakailang injection? Ang dami, parang yung nurse na nga po yung napunta sa bahay namin eh. Sila Sa dami? Opo. Sa dami. Noong mga oras na yun, no? Kasi ngayon parang 4 or 5 Ang dami po talaga. consecutive. Pero mabuti na na-safe, di ba? Ano pa yung mga pinaka-memorable mong na-rescue? Si Brave po, yung husky po yun na si Brave. Oh. Pinuntahan ko lang po yun sa Caloocan, 2:00 ng madaling araw. Kasi nabaltaan, sobrang malnourished na po niyang aso, wala na siyang balahibo, pero gusto po siyang katayin ng mga driver. Kasi hindi po yung nakakalakad pag na-play po yung video, pag nakita niyo po. That's not legal ha, by the way, mga Opo. kada. Hindi porket ayaw nyo na yung aso, pwede nyo nang kainin. Kaya nga. This is against the law. Dapat hindi yan talaga ginagawa. Bawal po talaga. Correct. Oo. Tapos, paano mo and then, what na-convince naman na happened? sa'yo na lang siya? Kasi po andun na po tapos yung parang may nag-message naman sa akin. So, kari pa kayo po nakakita, minessage niyo po ako. So parang yung tiwala niyo po, sa akin niyo po binigay. Alam niyo po, from hindi siya nakakalakad, ngayon parang akala niyo, mamahaling aso, husky, Siberian husky po siya. Ano yung feeling na nakukuha mo from doing this? Knowing fully well, Raven, na para bang hindi sila mauubos eh, di ba? Kasi the sad picture is that kulang tayo sa spaying and neutering Yes. awareness. Kasi nandiyan naman yan. As a matter of fact, a lot of our NGOs offer it and For free, di ba? Pero hindi ginagawa ng mga tao. Yung iba, hinahayaan na lang. Correct. Pag ayaw na nila. But anong nafe-feel mo dun sa ganung issue? Ako po, syempre, nalulungkot po ako kasi kaming mga rescuer po, sobra yung pagbibigay namin ng importansya sa mga rescue namin. Tapos sila, parang tingin lang nila laruan na kapag ayaw nila, tinatapon na lang nila. Sobrang sakit po kasi kami nga, nakukuha namin yung mga aso na may sakit. Di ba po? Na hindi sa inyo. Opo, na hindi naman namin dapat responsibilidad yun, pero kinukuha na lang po namin. Nakakalungkot. Oo. At saka nagkaroon ka na ba ng insidenteng, yun, bukod dun sa nakagat ka ng may rabies na aso, meron ka pa bang ibang mga accidents or injuries na natamo dahil dito? Wala naman po, never po ako nakagat ng aso. Simula yung, Talaga? yun lang po yung may opo. Sa lahat po ng rescue, kahit matapang, wala po. Parang may gift ka talaga. Parang napaamo ko nga po sila. Ito nga masungit nga ito nung una. Pero ngayon kahit sino po humawak sa inyo, sa lahat po ng rescue ko, kahit sobrang tapang ng una, parang nagiging amo po niya lahat, kahit sino po yung kaharap nila. Paano mo nga sila inaano? Ito-train? Sila therapy. Oo, to forget the trauma, to trust again. Parang kusa lang po, paramdam nyo lang na mahal nyo lang sila. Ganun naman yung aso, genuine love naman sila, di ba? So kapag naramdaman nila na mahal mo sila, paparamdam din po nila sa inyo yun. Ito, paano mo sila, I know that sabi mo nga, minsan may mga endorsements din, yung iba, pero paano mo minamantain yung pagkain, for example? Kasi 70 yun, diba? Ayun po, yung Hirap. endorsement po, buti nga po ang mga endorsement is dog food. Yeah. Ay, Kaya oo, hindi may ko masyadong problema ang foods nila, Oo. pati mga vitamins. Kasi para mostly po ayun po yung nakukuha kong Kasi mga endorsement. magkano rin. Hindi rin mura. Mahal po, alam niyo po, animals. sa isang rescue pa lang, sa isang cancer, nagkakahalaga ang nagiging vet bills ko po, 190,000 isang aso. Wow, no. Pero ang galing kasi nagagawan ko po siya ng way para Bumabalik mabayaran sa'yo. lahat. Opo. Para magugulat ako pag gigising ko yung business ko, ang daming order. Parang ganun po kasi yung ginagawa ko para, nagtatanong kasi yung iba, paano ka namin matutulungan? Sinasabi ko po, bili lang kayo ng products namin. Tapos parang ganun po, yung kinikita po nun, ayun po yung nilalaan ko para ma-sustain. Ano ba yung products nyo? Sa mga dogs din po. Oh, that's so cool. Kasi ang dami po nagtatanong Okay. di ba? Paano mo napaganda yan? Share ko lang po yung ginagamit ko. Tapos nagiging effective din po sa kanila. Ang galing. Anong pangarap mo, Raven, para dito? Sa ginagawa mong rescue operation? Ako po gusto ko po magkaroon ng malaking lupain talaga. Parang gusto ko ng sanctuary para sa mga dogs and cats. Ay, sana Claim matupad natin yan. Oo. Are you doing this all by yourself or you have someone who's Opo, ako helping lang you? po. Ikaw lang. Pero yung iba pong mga followers ko, tumutulong din po sila. Like, kunyari mag-message, gusto po namin tumulong, paano, mga ganun. Kaya sobrang thankful din po ako sa kanila. Ang galing. Mukhang inaantok na tong si Smiley. Ang behave, di ba? Super. Na-relax na talaga kay Raven. Correct. Pinapakinggan lang niya si Raven, nagkukwento, na-relax na siya. Natutuwa ko, ang ganda. ganda ng mata. Oo, ang ganda ng mata. Foreigner na foreigner. Yung aspin natin. Meron ka bang mensahe para sa mga pet owners? Para hindi naman nila
na pabayaan na lang ang kanilang mga alaga kung hindi na nila trip? Ayun po yung magiging message ko lang po sa inyo na mga pet owner, mga per parents po. Sana ituring po natin silang pamilya. Kasi di ba kapag pamilya nyo naman, hindi nyo naman sila pinapabayaan pag may sakit. So ganun lang po. Yung mga aso, pusa, sila po kasi yung talagang hindi namimili. Kahit mayaman ka, mahirap ka, may bahay o wala, sila po yung nasa tabi nyo. So sana mas mahalin nyo rin po sila kagaya ng pagmamahal nila sa inyo. Tama. At paano ba makakatulong ang mga kada natin? Are any of your pets at the moment, yung mga inaalagaan mo, up for adoption? Sa ngayon po yung mga nasa vet, pagaling naman na po sila and soon po for adoption na rin po sila. Saan pa namin pwedeng hanapin yung mga pwede po for adoption as of the moment or even in the future? Search nyo lang po yung yung account ko po kasi pinopost ko po doon. Raven Amante Bonifacio po. Ayan, naka-flash po sa screen. Ayan, nasa yung mga screens mga kada pare-follow natin siya. Ang ganda ng Raven ginagawa mo, Bonifacio. Raven. Thank you for what you do. Super. Thank you, Smiley. Behave. Sobrang kulit nito sa bahay. Oh, behave na ngayon. Sobrang behave mo, bebe. Oo. Girl to, no? Opo. Oo. Good girl, Smiley. Mga kada, hindi naman po kailangan ng superpowers para mag-alaga ng ating mga fur babies. Mahalin po natin sila tulad ng pagmamahal na binibigay natin sa lahat ng miyembro ng pamilya, kagaya po ng sabi ni Raven. And the rest will follow. Magbabalik pa po ang kada umaga. Diyan lang po kayo. Yay! Yay!